Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Wadyala sa programa Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sari balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Alas 5 hanggang alas 6 yakabwasan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabad DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:04 nakabuasan. Masantos tan maabig ya kabuasan luyag na Pangasinan. Wadyan ipaparungtal sa programan maabig ya kabuasan Pangasinan. Pakasulan na saraya balitad lokal balitad nasyonal. Agawa at loob na 24 oras. Naringalan jalabat DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Nakaulapyo da sayang kabuasan Makterion Lingkor Timagti Pangasinan Dennis Mojares kay bamat si kapaborito Errol Horado kanya technical control si Engineer Richard Gutierrez Olanday dan Engineer Dennis Trillo Palaganas. Agaw natin na Miyerkules petsa 14 bulan na Mayo 2025. Jadasaray ulo na balitad lokal. Balitad kabuasan Jed Radyo Pangasinan. Company driver inatoy at aksidente. Balitad kabuasan Jed Radyo Pangasinan. Duaran laki na akainom atubakyar imbatik at patambalan. Balitad kabuasan Jed Radyo Pangasinan. 68 anyos inatay kaya rin na bimoto. Balitad kabuasan Jed Radyo Pangasinan. Jad Balitad Nasional Senador Bongo agto sayangan sa tiwala na umbaloy. Balitad kabuasan Jed Radyo Pangasinan. Presidente Marcos ang itar na pisa salamat to da sarap Pilipino at agawan eleksyon. Balitad kabuasan Jed Radyo Pangasinan. Erwin Tolfo akataryan na mantrabaho kaiba ray aromniran senador ya wala at biyak ya partido. Balitad kabuasan Jed Radyo Pangasinan. Oposisyon na umbibis ka jad senado unong adakinan Hontiveros. Balitad kabuasan Jed Radyo Pangasinan. Oras nila alas 6 na kabuasan tanatan wadyaray detalye at balitad lokal. Inatoy sa 68 anyos siya laki kasumpulan niya si Kato Subimoto at oras na alas 6:55 na kabuasan
Jada Barangay Gayaman, Elementary School, Barangay Gayaman, Bale na Bimali, Pangasinan. Kinabat si biktima si Loreto Melendez Doria Biodo, residente na Barangay Cancino Street, Barangay Gayaman na Davidlan na Baloy. Yung investigasyon ng pulis sa may biktima, so 5 na bimoto, asumpalan na bimoto, bigla na tumbatan na tinulungan ng Michael Rami wala da sustenidad, school head teacher tan Saraya Akabantaya Police. Sa may biktima sunawit na pamilya to niya dyan Region 1 Medical Center at syudad na Dagupan bang balit si Katoy na andian na bilay at oras na alas 7:45 na kabuwasan. Balitad Kabuwasan, Jed Radyo Pangasinan. Duwaran lalaki sa otobakyar at motorsiklo kaya rin na bimangga dyan abunto niya buwar tan na bato at oras na alas 12:27 na palbangon yagawa dyan Barangay Lobong Bali na sana Sinto Pangasinan. Sa biktima sukinabat ingaran na iya Joe Jan Aminisi sa Kawili 31 anyo sa Barolaki construction worker. Si Katiman mamaneho ng dekat ya motopos motorcycle tan sa may backride tunyan kinabat at ngaran ya Aldrin Kawili Ugali 25 anyos. Awala na live-in father, delivery boy nan paran residente na Barangay Lubong at Dapilang Baloy. Unong at investigasyon ng pulis, akabatan niya mamarap dyan mismon Baloy nasa nasinto ray duwaran biktima na nabangga dara niya sa bunton niya buwar tambato singagan na sa may pakatumba dara niya Jada sa gunugong bridge sa biktima sa kagamor na sugatan gasigas at nandoro ang parte na laman tan si Karay Imbatik at Patambalan. Balitad Kabuwasan, Jed Radyo Pangasinan. Hinate Jada Patambalan sa 44 anyo siya laki kaya rin na aksidente. At oras na alas 9:50 na labi dyan New Divinesia Highway, Barangay Lukaw, at syudad na Dugupan. Sa may biktima so kinabating ngaranton na Sherwin De Vera Ramirez, Baolaki company driver, residente na 517 Gayaman na Balay na Bimali, Pangasinan. Si Katos mamamaneho ng dekat Yamaha Mio MXI 125 na naagawa so aksidente. Jada ginawa investigasyon na pulis, akabatan niya alos kontrol na biktima sa umunabila, lapod sobran na pulis na motorsiklo, tambi mangga jada konkretong simento. Akagamor na sugata tangasgas sa biktima, tan si Katos Imbatik jada o Imbatik na Saray Kabiangan na City Disaster Risk Reduction Management Center. Ya si Kato Simbatik ya Region 1 Medical Center bang bali si Kato so indeklaran dead on arrival. Balitad Kabuwasan, Jed Radyo Pangasinan. Narangalan na katubukalan niya balitad lokalan tista nun dapag dasara balitad nasyonal wajan ni Repigaran Paimano. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, AB Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno mga kapaborito, magpa-advertise na! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan. Maabig ya Kabuwasan, Pangasinan. Maabig ya Kabuwasan, Pangasinan.
Alas 5 hanggang alas 6 yung kabuasan. Kaiba si kapaburiton Dennis Mujares dan si kapaburiton Errol Horado. Jalabat, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Maabig yung kabuasan, Pangasinan. Alas 6:12 na po ng umaga, 6:12. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. At narito na po ang detalye ng ating mga pambungad, mga almusal, balitang nasyonal. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Maaari umanong sa weekend ay may proklama na ng Commission on Elections ang 12 winning senators para sa election 2025. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, sa Sabado, May 17, ang pinakamaaga nilang target na makapagsagawa ng proklamasyon. Matatandang hanggang nitong Martes ng tanghali o isang araw matapos ang halalan, nasa 98.99% na ang naitransmit na local election returns sa COMELEC transparency servers. Ito ay nasa 92,453 ng 93,387 na inaasahang total election returns. Nag-convene naman ng muli ang COMELEC na umuupo bilang National Board of Canvassers nitong Martes ng hapon upang ipagpatuloy ang canvassing ng mga boto sa pagkasenador at party list groups sa katatapos na midterm polls. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, naniniwala si Senator Risa Hontiveros na lumakas ang totoong oposisyon sa Senado at Kamara base sa resulta ng halalan nitong May 12. Ibinigay na halimbawa ni Hontiveros ang makasaysayang tagumpay na resultaan niya ng pagkilos ng taong bayan. Nagpasalamat si Hontiveros sa mga taong bayan, na partikular na din na pinasalamatan ni Hontiveros ang mga kabataang botante na para sa kanya ay nagsilbing game changer. Inaasahan naman muli na makakasama ni Hontiveros sa minorya sa Senado si Kiko Pangilinan at Bam Aquino. Binanggit din ni Hontiveros ang tiyak ng pagpasok ni dating Senador Laila de Lima sa mababang kapulungan sa Kongreso sa kinatawan ng isang party list. Tiniyak ni Hontiveros na titindig ang oposisyon sa Senado at maging sa House. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, sa papalapit na pagtatapos ng bilangan ng mga nanalo sa halalan 2025, inihayag ni Erwin Tulfo, isa sa mga inaasahang panalo sa Senado, ang kanyang kagustuhan na makipagkaisa sa mga kasalukuyang senador at mga kapwa niya senator-elect saan man sila nanggaling. Aniya, ang pagkakaisa sa mataas na kapulungan ay kailangan para sa pagsugpo sa kahirapan, pagsasayos ng serbisyong pangkalusugan, paglikha ng trabaho, pagsusulong ng hustisya at pagpapaganda ng edukasyon sa bansa. Ang mamabatas at consistent na front runner sa Senate race ay naghayag din ng kanyang plano na tumutok sa mga kailangan gawin sa trabaho sa Senado. Bukod sa pagkakaisa sa Senado, plano rin ni Tulfo na magsulong ng mga panukalang batas para maayos na sahod ng mga barangay officials and workers, pag-amyenda sa rice tariffication law at budget ng edukasyon, partikular sa mga nakalaan para sa mga classroom, paglalagay ng sapat na gamot at gamit sa mga ospital, pagsasabatas ng Sustainable Livelihood Program at pagpapalakas ng suporta at proteksyon sa mga OFWs. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita.
Maagang umalagwa si Senator Christopher Bongo sa partial at unofficial na pagbibilang ng mga boto matapos siyang lumitaw sa bilang top notcher sa midterm senatorial elections ngayong taon. Bandang 1:57 kahapon, si Senator Go pa rin ang nangunguna sa mga senador. Tumakbo si Go sa isang plataforma na nakatatak o nakabatay sa may malasakit na serbisyo publiko na nakakonekta sa may hirap. Ito ang nagbigay sa kanya ng malakas na hatak sa sambayanang Pilipino. Sinabi ni Senator Bongo na lubos ang kanyang pasasalamat sa Diyos, sa kanyang mga taga-suporta at kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang pagkapanalo. Naalala ng mamabatas mula sa Davao City ang madalas na payo sa kanyang dating Pangulo na gawin lang ang tama at unahin ang interes ng bansa at mamamayan. Matatandang si Senator Go ang palaging nangunguna sa karera sa pagka-senador na nagpapakita ng malawakang suporta sa kanyang legislative record. Nakuha ang moniker na Mr. Malasakit. Si Senator Go ang utak ng Malasakit Center na institutionalized sa pamamagitan ng pagsasabatas ng Republic Act No. 11463 o ang Malasakit Centers Act na pangunahing inakda at itinaguyod. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakauling balitang nasyonal, nagpaabot ng pasasalamat si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga Pilipino na nakiisa sa eleksyon. Sinabi ng Pangulo na muling naipakita ng bansa ang diwa ng demokrasya at sa pamamagitan ng maayos, mapayapa at may dignidad na eleksyon. Umaasa rin si Pangulong Marcos sa mga nakaluklok na opisyal na makikinig sa mga hinaing ng taong bayan, harapang tutugunan at aksyonan sa mga hamon ng inflation, trabaho, korupsyon at pag sa araw-araw na hamon na dadalhin ng mga Pilipino. Nagpasalamat naman ang presidente sa mga taong sinuportahan ang mga kandidato ng administrasyon. Hindi man aniya nila na pagwagian ang 12 pwesto ay magpapatuloy pa rin ang kanilang trabaho at misyon. Nanawagan ang Pangulo na ngayong tapos ng eleksyon ay tuloy na ang pag-usad at hindi para balikan ang nakaraan kundi para sa hinaharap. Sabay nito, inihayag naman ni Marcos na inaabot niya ang kanyang kamay sa mga bagong luklok na opisyal ng bayan kahit saan pa man silang kabilang na partido at magkaisa silang lahat sa isang pag-iisip para sa isang misyon na shared responsibility na pangasiwaan ng maayos ang pamahalaan sa produktibong bansa. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayin yung ating mga pambungad, mga almusal, balita ngayong araw ng Miyerkules. Oras po natin 6:20 na po ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iren Balita. My brother is not a pig. Walang himala. Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East,
Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno mga kapaborito, magpa-advertise na! Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito. Basista, Paborito. Binmale, Paborito. Bugalyon, Paborito. Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito. mga taram, Paborito. Diyan Urbis Tondo. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Oras alas 6:23 ng umaga. Sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan, maabig ya Kabuwasan Pangasinan. Siyempre, ang inyo pong makakasama hanggang alas 7 ng umaga. Good morning Pangasinan, maabig ya kabosan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterion Lingkor, Timothy Pangasinan, Dennis Muharis. At kasama din natin dyan sa technical control si Engineer Richard Gutierrez Olanday at Engineer Dennis Trelio Palaganas. Ayan. Araw po ngayon ng Miyerkules, petsa 14 sa buwan ng Mayo 2025. Tayo po ay magsama-sama hanggang alas 7 ng umaga. Siya nga pala, congratulations sa mga nagsipagwagi sa katatapos na midterm election. Diyan sa bayan ng Kalasyaw, Kapaborito Errol. Nagwagi ang patak 10-0. Ayan, 10-0. Lahat po ng kaalyado na mga from Vice Mayor to Councilors ni Mayor-elect Patrick Agustin Karamat pasok sa banga. Pasok. Si Mayor Patrick Agustin Karamat nakapagtala ng 48,591 na boto. Ayun po yung nakuha niya sapagkat siya po ay pos. Si Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay nakapagtala din ng 39,829 laban doon sa kanyang katunggali na si Mau Julaso na 12,730. So medyo malaki-laki yung agwat. Oo, malaki yung agwat. Sa mga municipal councilors, namayagpag sa unang pwesto itong si bagitong councilor, si Engineer Kyle Arthur Art Gaspar. Siya po ay nakapagtala ng 41,503 na boto. Sinundan ito ni Councilor Nestor Gabrielio, 35,243 na boto. Pangatlo si Councilor Ardison Soriano, 30,495 votes. Pang-apat si Manny Datwin, 27,017 votes. At panglima si Councilor Elias Villanueva na nakakuha ng ilan? 26,118. Ayan. Si pang-anim si Joffrey Lorisco, 24,874 votes. At pang-pito si Mike Season na may 24,571 votes. At saka pang-walo si Habardani Das Messina, 21,568 votes. Oo, at medyo
malayo-layo na yung pangsyam Oo. na si dating Councilor Gerald Navarro na may mahigit 18,000 boto. Ayan. So oo. 18,407, yung number 8 naman ay 21,000. Ayan. So, Oo. congratulations po sa Team Patak, 10-0. Diyan po sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Ang konsehalis po na lumaban dyan ay 14. Mhm. Oho, at Yung walo, pasok sa banga. Yung kabilang sa Patak 10-0. At yung bagong mukha, isa lang si bagong mukha sa Sangguniang Bayan, si Councilor elect Kyle Arthur Balduisa Gaspar. Pero kasama rin siya sa 10-0. 10-0. Ayan, So, congratulations po sa inyo dyan sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Uy, dyan sa bayan ng Sual, Pangasinan. Congratulations kay Mayor Lesildo Dung Kalugay na siya po ay nakapagtala ng 16,163 votes kontra sa kanyang katunggali na itong si Arthur Celeste Jr. na 12,188. So ang kailang agwat, ang agwat ni Mayor Dong Kalugay ay 3,975. Ayun ang almost ano rin? Oo. Almost 4,000. 4,000. Oo. Pero itong sa Vice Mayor naman ay kasama rin sa Abante Sual. Abante Sual. Oo. Ay ang nanalo po ay si Vice Mayor elect Max Milian Ayan. na mayroong 14,578. Yung kanyang katunggali, yung incumbent Vice Mayor, itong si Arsenwe GC na nakapagtala ng 13,275. So mayroon silang yung agwat na 1,303 na buto. Close fight. Medyo close fight din yan. Okay, yung mga nagsipagwagi na councilor, itong si Osana Merle, nasa kanyan, Abante Pangasinan Ilocano parte, 14,647. Sinundan ito ni Caburaw Junil. NPC naman ito, 14,004. Pangatlo si Garcia Bung ng Abante Pangasinan Party, 13,931. Itong si Fontanilla Nelson ng Abante Pangasinan Ilocano Party ay 13,132. Si Beltran Melody ng NPC, 12,810. Regunan Alexander Jr. Si attorney. Nasa partido ng API, 12,613. Itong si Brodo Samson ng partido API ay 12,269. At ang pangwalo, itong si Edrosolan Kinberly ng partido API, 12,252. So ilan po yung nakapasok na kasama ni Mayor Dong? 6. 6 yung kapartido ni Mayor Dong Kalugay. So majority, dalawa lang yung nakapasok na mula sa opposition. So congratulations po sa mga nanalo diyan sa bayan ng Sual, Pangasinan, headed by re-electionist Mayor Lesildo Dong Kalugay. So talagang nanaig pa rin yung yung tiwala ng mga taga Sual, na kung saan ay nakita naman nila yung magandang performance, track records ni Mayor Lesildo Dong Kalugay. Kaya't nanatili yung kailang tiwala kay Mayor Lesildo Dong Kalugay. So yun po, kahit na may mga nangyari diyan na mga harassment, kung ano-ano diyan na pananakit sa mga leader ni Mayor Dong Kalugay, ay talagang pinakita ng taga Sual yung talagang pagmamahal kay Mayor Lesildo Dong Kalugay at sa mga kasama nila sa Team Kalugay Milian. Kaya't yung mga
nasa Team Kalugay ay talagang kung ano mo yan, pinaglaban nila yung yung karapatan ng taga bayan ng Sual, Pangasinan. Hindi po nanaig yung kasamahan diyan sa bayan ng Sual, Pangasinan. So congratulations, tuloy-tuloy po ang serbisyo na ibibigay ng Kalugay Millian Team dyan sa bayan ng Sual, Pangasinan. Dito naman po sa may siyudad ng San Carlos, Aha. ay ganun din, nanalo pa rin ang mga Team Resuello. Si Si Mayor. Mayor Ayoy Resuello na nakakuha ng 58,000, Mhm. 20 votes. At ang kanyang katunggali na si Lester Soriano ay 48,402. So, mahigit 10,000. At si Vice Mayor naman, si Bogs Resuello, 59,595. Mhm. At si Attorney Jonathan Lumboy naman ay 45,596. So, mahigit 11,000. At ito naman sa mga konsihales. Aha. Aba, kita mo parang dagupan din ito. Aha. Sa 10 ay isa lang ang lumusot. Oh. Ang number 1 po dyan, si Sam Baniked, Aha. na mayroong 53,000 mahigit na boto. Aha. Number 2, si Engineer Dubi-Dubi-Du, Oh, yan. Bido Permin, Aha. na mayroong 50,000 na mahigit na boto. Ito yung nakapasok na isa, Mhm. na si Kuya Nick Cano. Oh, yun yung Nick opposition. Cano. Oh, yan. Na nakakuha ng mahigit 49,000 votes. Oh, malaki rin. Oo, at siya lang yung nakapasok. Number three. Number 3, ano? At yung magmula naman sa number 4 hanggang sa pang-10 ay kaalyado na ni Mayor Ayoy Resuello. Itong number 4, si Christian Cancino. Number 5, si Manoy Garcia. Oh, yan. Number 6, si Madam Carmina Resuello. Aha. Number 7, si June Banaag. Aha. Number 8, Winston Millora. Number 9, Karen Joyce Prias. Aha. At number 10 ay si George Kalugay. Ayan, so congratulations. So, isa lang yung lumusot na nasa opposition. Si lang, Bugirin. Hindi, si Kano yata. Hindi, yung hindi nakalusot sa partido, itong si Bugirin. Ayun, Sa kalyado. Ang nakalusot naman ay itong si Kuya Nick Cano. Ayan, okay. So, yun po, congratulations dyan sa may lungsod ng San Carlos. At siyempre, yung tiwala din ng ating mga kabayan sa administrasyon ng Resuello, nandyan pa rin, nanaig pa rin yung tiwala ng taga San Carlos sa magkapatid na Resuello. Siyempre, maganda yung kailang ginagawa at saka nakita nila yung talagang progreso ng lungsod ng San Carlos. Kaya't kahit na bumuhos ng pira yung kalaban, ay nandiyan pa rin. Sabi ng mga San Carlinians, ibigay natin ang todo na suporta at pagmamahal sa magkapatid na Resuello dahil nakita natin ang progreso ng lungsod ng San Carlos. Diyan naman sa may bayan ng Mapandan, congratulations kay Mayor Carl Christian Biga. Siya po ay nagwagi landslide. Landslide. Siya po ay nakapagtala ng 18,873 votes laban sa kanyang katunggali na nakakuha ng 3,000 lang. Sa Vice Mayor, bago, si Pinolyar Anthony, 12,302. At yung kanyang katunggali, si Tambawon Gerald Incumbent, Tambawon Gerald Glenn, 10,949 na boto. So meron silang may kalamangan na 1,353 votes. So itong dalawang Vice Mayor, dati ring dati ring mayor, dating mayor, itong dalawa. Napakagandang laban sa Vice Mayor. Oo, so yung lamangan lang is 1,353 votes. Pero ang nagwagi yung bago na tumakbong Vice Mayor
natalo yung incumbent. Sa kuan naman sa municipal councilor nanguna na mayagpag itong si councilor Mariano Alice siya po yung re-electionist. Siya po yung nakapagtala ng 13,537 votes. Ay bagong mukha ito itong si Biagtan Bang. Pangatlo itong si Blando Quinto, Councilor Quinto. Blando, re-electionist. Oo. Ito, isa pang independent. Si Lalas Ito si Frederick. Frederick Lalas. Oo. Ang sumunod, kilala mo ito, si Kalimlim Michael Kalimlim. Oo, ito yung staff ni dating Vice yung Governor. pamangkin ni Vice Governor Ferdy Kalimlim. Ayan, siya ay councilor na rin. Itong pang-anim re-electionist. Re-electionist si Pinuliar Freddy. At ganun din yung pang-pito si Paraino Pac Eric. Pang-pito yan at pang-walo si Castro Jim. So ilan yung bago dito? Tatlo. Tatlo rin, tatlo. So 5 yung incumbent na re-electionist na nanalo dyan sa bayan ng Mapandang, Pangasinan. Kaya't sa mga nagsipagwagi, congratulations at ganun din yung mga hindi nagwagi, better luck next time. Ganyan talaga ang politika. Okay. Sabi niya rito, anong sabi ni Jerome Antenorio? Si Madriguera, Vice Mayor, nanalo diyan sa Bugalyon. Congratulations. At ganon din ayan. Sino pa? Sa Baguio City, na mayagpag nanalo itong si dating congressman attorney Mauricio Dumugan. Namayagpag din dahil ang balita ko landslide ng kanyang pagkapanalo niya. Lone District of Baguio, Congressman Mauricio Dumugan. Ang kanyang tinalo yung asawa ng congressman. So talagang silang mag-asawa ay hindi nagwagi. Oo, ang nanalo pa rin sa mayor etong si Mayor Magalong. Magalong pa rin. Oo. So talagang ang mga taga Baguio City ay pinaglalaban nila yung karapatan ng taga Baguio. Kaya't pinaglaban nila itong si dating congressman at ngayon ay nanalong congressman Attorney Mauricio Dumugan dahil yung ang kanyang panukala noon na hindi natuloy ay malamang matutuloy na ngayon at siyempre yan ang isang ipaglalaban niya sa Kongreso pag-upo niya bilang congressman. Kaya't yung masaya yung mga taga Baguio sa pagkapanalo nitong si Congressman Attorney Independent Mauricio po itong Dumugan. si Attorney Dumugan. Nakakuha siya ng 44,716. Ayan, 44,000 ayan. So congratulations. So yung pangalawa naman itong si Isabelo Jr. Kasukosalan Isabelo 32,000 at si Sol Go ay pangatlo. So pangatlo 19,000. asawa ng congressman, sitting congressman, pangatlo So ibig sabihin ayaw nila yung Chinese dyan. Ewan din. Ano na yan? Mga elected official din dyan yan. Oo, Oo. Kaya hindi mo rin masasabing ayaw dahil mga nagsipanalo naman yan. hindi kasi alam mo sitting congressman yung asawa niya tapos siya tumakbo. So ang mga taga Baguio ay gusto nila yung yung pagbabago ng Baguio City. Kaya't sinuportahan itong si dating congressman at ngayon ay congressman elect Attorney Mauricio Dumugan. Congratulations po sa inyo. Ang nakuha ni Mayor Benji Magalong 54,399. 54,399. Si Congressman Mark Go naman 42,000.
771. Ayan, okay. So, congratulations po sa inyo. So, mahigit 10,000 rin Okay. ang lamang. Aha. Alas 6:41 ng umaga. Uy, Diretso na tayo. dumako tayo sa mga issue pa. Nanaig ang kabutihan laban sa kasamahan dyan sa bayan ng Labrador, Pangasinan, kapaborito Errol. Grabe naman yan, parang pelikula. Oo, Kabutihan laban sa kasamahan. Oo. singaga kumpurmid sa atin. Title mo mo. Oo. Bakit di ka kumporme? Kasamaan ka mo. Para may naalala ka dyan Oo nga eh. Bakit sino ba ang nagawi dyan sa bayan ng Labrador? ang nagwagi itong si third termer Municipal Councilor Noel Oson na bagitong konsyala ng bayan ng Labrador. Tinalo niya itong si veterano na mayor Ernesto Acain. Di ba itong si Uson, ito yung pinaghinalaan, pinagbintangan ni Mayor Acain, na nagdala ng mga frozen foods galing sa ibang bansa at sinasabi na expired at hindi raw maganda sa kalusugan ng katawan. Oo, ang mga akusasyon na yan ni Acain, puro pahinira kasi at hindi naniwala ang taong bayan dyan. Ibig sabihin, hindi tumatalab yung mga paninira, yung mga samot-saring propaganda nung mayor. At hindi naniwala ang taong bayan sapagkat lamang ng mahigit na 2,000 si incoming Mayor Noel Oson na nakapagtala ng 9,949 na boto laban kay Acain na nakakuha lamang ng 7,019. So, medyo malaki-laki rin yung lamang na yan kasi ilan lang ang botante dyan. Nakakuha ng ilan? Ang lamang ay 2,900 plus na boto ang lamang ni Mayor elect Uson na baguhan sa politika yung kumpara kay Acain, kay Mayor Acain na matagal na sa politika. Oo, kahit matagal na sa politika, wala nang tiwala ng taong bayan na sa bayan ng Labrador sapagkat yung nga, puro politika ang nasa isip ni Mayor Acain. Sa bagay, parang ihinanlimbawa sa ulam yan. Palagi na lang adobo o sa wakamot. Lalo na kung wala kang nagawa sa bayan at puro pa mumulitika at painira sa kapwa kandidato ang ginagawa mo, siyempre ang taong bayan magsasawa yan. Yung traditional politician ang tawag sa mga politikong mapanira at walang nagawa sa kanyang bayan. Mahinang mahina na politician si Acain. Kung maganda sana ang kanyang track records, hindi sana iniwanan at minahal sana ng kanyang mga kabayan. Sa serbisyo makapoy, aray taga Labrador, ipanang ng damat. Kaya ang paninirang mga ganyan ay kumbaga nag-boomerang kay Mayor Acain. Kaya nga ang pagkatalo ni Acain galing din sa kanyang masamang pag-uugali siguro. Nako. Ayan, kaya diyan sa bayan ng Labrador, congratulations po sa Mayor-elect Noel Oson. Kaya noon ay kung noon ay minamaliit ni Mayor Acain si Mayor-elect Noel Oson dahil daw sa kakulangan di umano sa edukasyon. Ito mo maliitin mo pa. Subalit minahal naman siya ng mga taga Labrador at maraming paninira o mga propaganda si Mayor Acain laban sa kanya. Ayan, alas 6:46 ng umaga. Meron tayong mga dito. Sabi ng 09779181. Ako, botante ng Labrador. Nakatanggap ako ng pera mula kay Mayor Acain, pero binoto ko Noel Oson. Ito naman, nagsawa na rin po kami sa trapo. Traditional politician. From 6720. Bit DJ. Grabe ang pamimigay ni Acain ng ayuda 4 na buwan bago eleksyon. Subalit tinanggap lang namin. Sayang din, sabi niya. Sayang din.
Hindi namin siya binoto. Sabagay, ito, yung mga ano na to, mga reaction na nila. Oo. Sabi na ng 0992-6830, matagal ng politiko si Akain, walang pagbabago ng Labrador, sabi niya. Ngayon, may tumatawag sa cellphone mo. Si Kapitana Marit. Ay, good morning po dyan sa bayan ng Kalasyaw. Karasyaw, good morning. Baka may gustong sabihin. Si 0967-5942, grabe ang pioneera ni Akain kay third termer Councilor Noel Uson na binibigay na frozen meat. Mabuti pa si Mayor Uson may malasakit sa bayan. Di bali ng baguhan sa politika, may malasakit naman sa bayan. Ayan, good morning, Idol. Sir, God bless po sa inyo at mabuhay po kayo mula kay Sam Tinte. Ang kanilang laban ay parang isang veterano laban sa neophyte. Ayan. Si Mayor Akain ay matagal nang naging mayor ng Labrador. Matagal na eh. Subalit hindi gaano umunlad ang bayan ng Labrador nito. Ayan. Papoy lalaingan. Pero wag na nating pag-usapan yan. Total, nagsalita naman na ang taong bayan at nanalo nga itong si Mayor Uson. Ay ang gagawin niyo po dyan ay bigyan niyo naman ng tsansa na makapaglingkod. Ayan. Itong Mayor-elect Uson at napatunayan niyo naman na ang kanyang serbisyo nung siya ay konsihal ay hindi rin ho matatawaran. Ayan. Kahit na siya po ay nasa legislative body, tumutulong po yan sa kanyang mga kabayan dyan sa bayan ng Labrador, Pangasinan. So congratulations po sa inyo at congratulations sa lahat ng mga nagsipag-uwi din na mga municipal official dyan sa bayan ng Labrador, Pangasinan. Sino-sino ba yung mga dyan? Yung mga lumusot din? Hindi ko masyadong Labrador, hanapin nga natin. At atin na rin banggitin dito. Ito. Yun nga. Noel Uson, 9,949. Si Mayor Akain, 7,000. 19. Oo. So, sa Vice Mayor, may parehong Arenas pala ito. Oo. Si Suray, Arenas Yaneza. Ang nanalong Vice Mayor, 10,465. At si Art Arenas ay 6,615. yun. Number 1 Councilor. George Binoya. Uy, kaba mo ya. Kabat ko ta si George Binoya. Good morning at congratulations. Kapartner ng Kenya, ni Don Ramon Batawil, kaaro to. Ayan, Si Cap J Manawis, number 2, 8,200. Number 3, Jojit Aquino. Jojit Aquino na nanalo din. Uy, si ano pala, independent po si Mayor Noel Uson. Independent. Independent. So yan. Independent. So talagang maraming nagmamahal sa kanya. Number 4, Alex Estrada. Si number 5 si Nathan La. Halyurina. Number 6, Irene Bobis. Number 7, Kanilang Pansoy. Number 8, Daisy Arenas Nabua. Ayan. Yan po yung mga nanalo. Wala akong narinig na yung assist. Wala, no? Itong tumakbong councilor, Ricardo Camacho. Baka yun yung dati mayor. Number 11. Number 11. Okay, so congratulations po dyan sa... pa rin. Yung anyway, yung inyong mga boto, mga kababayan natin, yung inyong ipinanalo dyan sa bayan ng Labrador, hindi naman kayo magsisisi. Ayan. Dahil gagampanan nila yung kailang tungkulin para sa bayan. Kilala nyo naman po yan, si Mayor-elect Uson. Na matulungin. Ayan. Maarotan na matulungin. Maliit na bayan lang yung Labrador. Pero malaki rin pala yung kanilang botante. So congratulations po sa inyo dyan sa bayan ng Labrador, sa lahat ng mga nagsipag-uwi dyan, headed by Mayor-elect Noel Uson dyan sa bayan ng Labrador. Okay. Ito, congratulations din kay number 1 Councilor Ditanod Mangaldan,
Chini Rose Flores. Ayan, oho. Ikatoso akalay sangkar kelan ya boto. Di tanad balay na Mangaldan. O yan, oho. At pangalawa yata yung si Frealdi, ano? Tama yung sinabi mo. Na sila yung dalawa ang naglalaban sa diba? first. Tama eh. Hindi, kasi sila naman yung yung nakikita mong laging sinasambit. At saka si Chini Rose Flores, baguhan yan sa politika. Ngayon lang siya tumakbo, actually. Pumasok sa politika. Pero yung pangalawa, yung dati veterano malatan. re-elect councilor. So talagang yung mga kabataan diyan at mga taga Mangaldan yung sabi nila mas maganda itong bago suportahan natin, sabi nila. So yun po yung diyan sa Mangaldan. Sinong nanalong vice mayor sa Mangaldan? Vice Mayor si Attorney Johnny Cabrera. Johnny Cabrera. Pangalawa si Attorney Sera. Sira. Pangatlo si Attorney Taloran Quintan, abogado. So congratulations po sa inyo. Diyan sa bayan ng Mangaldan, Pangasinan, sa mga nanalo diyan sa bayan ng Mangaldan. Diyan din sa Manawag, yata nanalo si Mayor-elect, re-elect Mayor si Rosario, So Manawag, Manawag. Congratulations po sa inyo. Okay, good morning po sa inyo dyan. Still DWGA, sabi niya, happy birthday sa aking kapatid, si Danny Royupa. Ayan, mula kay Esther Ramos ng Barangay Mangkop, Kalasyaw. Josie Kines, good morning po. Sabi niya rito, si Jom sa Sampet Urbano is watching. Good morning. Ganon din si Paing Palos, good morning ka Dennis Cairol. Si Mylene Bostria Balason sa Dasol, good morning. Elvira Villanueva Cayabyab is watching, good morning. Ganon din si Liam Nantin. Ayan, good morning po sa inyo. Sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa ating FB Live. Okay? Siguro mag-exercise muna tayo, kapaborito Errol. Okay, take it away, engineer. Mag-exercise tayo tuwing umaga, Good morning sa lahat ng mga nagsipagwagi sa katatapos na midterm election. Ayan. exercise. Diyan sa bayan ng Kalasyaw. Good morning po sa mga patak 10-0. Nagsipagwagi sila. Lahat ng nasa team ni Mayor Patrick Agustin Karamat. Congratulations sa inyo. Ayan. Agad mag-jogging-jogging sa plaza magtambling-tambling. Ang liig mo ay Good morning din diyan sa bayan ng Dasol. itig ang braso mo kamay. Oy, diyan sa bayan ng Infanta, congratulations kay Mayor-elect Vallarta. At ganoon din ang Vice Mayor diyan. Ante, congratulations. Vice Mayor Edura Suriano. At tatlo, dalawa, isa. Mag-exercise Nasa partido Apian. Yung dalawa. tuwing umaga. Mag-exercise tayo tuwing umaga upang ang katawan natin ay sumigla. Pag sa gabi, maaga ikaw tulog. Sa umaga, maaga ikaw gising at agad mag-jogging-jogging sa plaza magtambling-tambling. Diyan sa Santa Barbara, kumusta naman kapaborito Errol? Papaling-paling. Santa Barbara? Aha. Sige. At ito, bigyan mo lang ako ng 1 minuto. Ayan, aha. Para
mahanap. Mahanap pa kung sino ang kwan dyan, nagwagi. Ayan, si Mayor Lito Saplan yata ang kwan dyan. Si Mayor Lito Saplan nakakuha ng 27,717. Aha. At ang katunggali niya na si Joel De Los Santos, 23,878. Sa Vice Mayor. Vice Mayor po, ang nanalo ay si Bobby Barberan. Napalitan yung incumbent. 26,000. Ayan, congratulations. Sa councilor naman, si Norm Manok. Dalupe. Number 2, Pati Maiko. Number 3, Marking Cruz. Aha. Number 4, si Doc Kabangon. Ayan. Number 5, si Provinciano Barberan. Number 6, si Cap Ramil De Los Santos. Number 7, si Phil Anthony Saplan. At number 8, si Noy Saplan. Ayan, congratulations Yun, congrats sa inyo. po. Oy, good morning kay Kapitan Saldi Bauso ng Barangay Macabito, Kalasyaw, Pangasinan. Ganon din sa lahat ng mga barangay family dyan. At dyan sa may barangay Banawang, si Kapitan Marit Balasco. Good morning po sa inyo. Okay, wala po tayong sapat na oras sa ating palatuntunan. Kaya kayo po Huwag po kayong magtaka dahil inaabangan nyo kami ng alas 5. Alas 6 na po kami. Alas 6 na. Alas 6 hanggang alas 7. Ayan, Sige. Ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterion Lingkor, Timothy Pangasinan, Dennis Muhares. Kasama din natin dyan sa technical control si Engineer Richard Gutierrez Olenday. At ganoon din si Engineer Dennis Trelio Palaganas. Ang tabayanan ng susunod na palatuntunan ni kapaborito Amor Ligaspi Diga, sa Rayman Asewak, Manaspok Iram Balita. Ipasabid si kayo ni kapaborito Amor Ligaspi Diga. Jalabat, DWGE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito! Ang puta-putang Iren Balita. My brother is not a pig. Walang himala! Ang puta-putang Iren Sunata.